Tuloy pa po natin itong kanyang video. Ayan. Sinabi ko raw na tanga yung Pangulo. Siguro naging ano lang, may malutong yung pagkakasabi ko. Pero di ba ito na yung punto ko dati, kung naalala nyo. Ang sinasabi ko, kung kayong Pangulo, explain ko lang po sa inyo no, para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Total budget season ngayon eh. Alam niyo po yung budget season sa Pilipinas, yung budget season, okay? Sinabit na po yung National Expenditure Program ng executive dyan po sa House of Representatives. So binubusisi na po yan. Okay? So ang power of the purse nasa Kongreso. Pero kung nakita niyo yan, di ba, meron dyan president sa message, budget message. Ang tawag po sa budget ng Pilipinas, the president's budget. Dahil siya naglalatag ng mga priorities kung saan dadalhin yan. Okay? Now, ano ba yung biggest scandal na meron tayo ngayon? Flood control, hindi po ba? At mismo si President Marcos yung nagpaputok niyan, quote unquote. At we gave him the proper credit for that dahil hindi ginawa ng ibang presidente, di ba? Tulad ng binabangkit ko before, he took the bull by the horns. And he deserves credit for that. Binabangkit ko yan, di ba? Tsaka doon sa iba nakakaalala, pinagtanggol ko yan, di ba, nung nagpakalat itong sinahari Roque ng yung bangag video, na pagkakita mo, alam mo namang AI generated eh. So, sabi ko, sobrang siraulo nitong mga DDS na ito. No? Sipin nyo magpapakalat ng ganito. So, pag gano'n, nagdi-discuss ako ng ganyan, inisip ng iba, kunwari, pinagtanggol mo yung si Marcos, sasabihin, anti-Duterte ka. O pag binanatan mo si Marcos, pro-Sara Duterte ka. May mga nagpapadala sa akin yung sinasabi, si Esguera, closet na Sara Duterte supporter. Excuse me, pwede nyo siguro tingnan yung yung content ng mga nilalabas natin dito sa Facts First para makita nyo kung gaano ka-laughable. Pack first ka pa, ang nangyari, ngak first. Yun ang nangyari eh, hindi naman pack first. Kasi nung sinabihan mo ng tanga si BBM o kasabwat, dapat naglatag ka ng ebidensya. Dapat nagpakita ka ng patunay na si PBBM tanga o kaya kasabwat. Eh yung salita mo, bilang isang malaking content creator, influencer dito sa YouTube, talagang maririnig nila kapag yan ang binanggit mo, si BBM pala tanga eh. O kaya kasabwat. Kasi nalusutan ng insertion. O kaya baka nagnanakaw din. Gusto rin niya magnakaw sa gobyerno. Dapat hindi ganun. Diba? Dapat nanawagan ka na lang. Direkta mong sinabi, BBM, huwag kang pumayag dyan sa mga insertion na yan. Huwag kang pumayag dyan sa mga kaperahan na maaaring mawalas dyan sa budget. Diba? Ngak first ka pala ngak-ngak muna, saka ka magpapaliwanag ngayon. Bakit? Kasi nakita mo na kung gaano kalaki ang pwedeng mawala sa yung subscriber, kaya ka nagpapaliwanag. Diba? Halip na panindigan mo yung pagkasabi mo ng tanga at kasabwat si BBM o ano ngayon? Diba? Ramdam mo. Yun nga, Chris Angel. Talagang dinadali siya ni Top 1 dyan. Wala na kahit ano pang paliwanag mo, Esguera, the damage is done. Yun. Hindi na maibabalik eh. Tuwang-tuwa mga DDS Diba? Tuwang-tuwa ang mga DDS. Dahil si Christian Esguera, sinabihan ng tanga o kaya kasabwat si BBM sa korupsyon. At hindi mo na maibabalik yun. Kahit na sinabi mo pang pinagtanggol mo si BBM kay Harry Roque, pinagtanggol mo si BBM at yung kinredit doon sa paglaban niya sa korupsyon, mas tatatak sa isipan ng mga pro-BBM supporter, mga BBM loyalists, etong sinabi mo na tanga o kasabwat si BBM sa korupsyon. Yung ganong portrayal. Pero again, going back dito sa national budget, no? Sa sistema natin ng pamahalaan, yung presidente napakalakas. Kaya kita nyo, di ba? Kahit sinong presidente, yung partido niya, yun yung nagiging dominant eh. Miski nung tumakbo siya, hindi yung dominant party. Kasi, napakadali niyang hawakan yung mga miyembro ng House of Representatives in particular.
Yung Senado, okay din, pero hindi ganun kadali kumpara sa House of Representatives dahil yung Senado is elected by a national constituency. 24 senators yan, kaya ang kasabihan dyan, 24 separate republics or separate Malacanang. And yung mga argument na sinasabi, teka, ang hirap naman pasunurin basta-basta ng isang senador kung mas marami pa yung botong nakuha niya dun sa nakaupong presidente. Which to me is not exactly true dahil nga iba naman yung mga posisyon na tinakbuhan. Pero be that as it may, hindi ganun kadali na kontrolin na nakaupong presidente yung Senado. Na bakit ko po in-explain sa inyo to, no? Kasi nga masyadong nagiging pasadsad na pasadsad yung diskurso natin dito kung sino-sino mga Poncio Pilato na mga vlogger yung kung ano-ano mga komentaryong pinagsasabi at maraming nabubuyo, no? Maraming nabubuyo. Nakikita tayo mga coordinated online attacks at may mga iba na papaniwala mga totoong tao, and that to me is very unfortunate, no? So dito, yung presidente napakalakas. Ngayon, pag-uusapan natin dati dito, yung mga tao na napalusutan, yung budget natin, sangkatutak yung mga insertion. At ito ngayon lumalabas, di ba? Kung saan-saan dinala. Di ba? Ang tindi ng pagbaha over the past couple of days. Kaya mapapaisip ka, magkano yung ginastos natin for flood control across administrations? And I think ito yung nilista ni Senator Panfilo Lacson. Na alam natin for a fact, no? Hindi tumatanggap yan ng pork barrel ever since when he joined the Senate. So, di ba, sa pagtatanong, sa pag-iisip, logic, no? Bakit sa tindi ng budget sa laki ng budget natin para sa flood control, bakit ang tindi pa rin ang pagbaha dito? So, ibig sabihin, di ba, frustrated siya. Nung binanggit niya yan, yung tanga o kasabwat si BBM, frustrated siya. Kasi nabahaan noon Nung araw na yon nagbabaha, talagang ang daming lubog sa baha. Makakita mo, Makati, Quezon City, talagang baha, talagang lampas tao. Di ba? Marikina, frustrated siya doon. Ngayon, out of frustration, ang nabanggit niya, tanga o kasabwat si BBM sa insertion, sa korupsyon. 'Di ba? Sana muna, 'di ba? Kinalma mo sarili mo, tama ba 'yung ibibitaw ko salita, tanga o kasabwat si BBM? Tama ba 'yung sasabihin ko? Kasi ganito 2025 may binito si BBM na budget na questionable. Oh. Masasabi ko bang kasabwat si BBM o tanga kasi nalusutan siya noon? Yun sana. 'Di ba? Dapat nag-isip ka bilang isang professional na journalist para hindi ka nakatanggap ng ganyan na bashing. O, pagkatapos na nilayasan ka ng 8,000, at bumaba ang iyong viewership, magpapaliwanag ka. Ang dating, sarcastic pa din. Mayabang pa din. Sabi nga ni Atty. Rene Bueno, dapat nagbarangay tanod ka muna bago mo pinuna si BBM para malaman mo kung gaano kabigat ang mga obligasyon at responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Kumuda ka kagad ngak first. Nagnangak-ngak ka muna, saka ka ngayon magpapaliwanag. Pagkatapos mong sabihin yon, tanga o kasabot si BBM, pagkatapos nun, nag-end live ka, di sana pinaliwanag mo yan. Yang point of view mo na yan. Sana yan ang ginawa mo nun. Hindi. Ngak first ang ginawa. Diba? Inuna pambabash kay BBM. Pagbibintang at pagtatanim ng masamang isipin sa mga Pilipino. Tapos ngayon magpapaliwanag ka. Diba? Di ginagahol ka ngayon sa kakapaliwanag. Ginagahol siya ngayon no? Sa paliwanag na ito yung aking punto, ito yung aking naisip. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Yun ang totoo niyan. Tama.
The damage has been done. Ate Mary Jane. Wala na eh. Damage has been done na. Nagbunyi na ang mga DDS. Natuwa na ang mga anti-BBM. Nilayasan ka na ng 8,000 subscriber. Ngak first. Hindi na pupunta sa dapat puntahan yan. Siguro nagiging substandard at worst nagiging ghost yung mga projects. At nakita natin yan, di ba? Nung nagsimula yung investigasyon na hanggang ngayon, inihintay pa natin kung sino yung mga big fish. Buti nga may investigasyon pa nangyari eh. Diba? Kay Digo nga walang investigasyon. Diba? Kay Digo nga hinayaan lang yung mga DPWH district director na makalusot sa mga korupsyon nila, sa mga ghost project. Si BBM pa nakakita. Diba si BBM pa nga nagpa-imbestiga? Kaya nga diba, sana naisip mo yun. Ay, mahirap palang sabihin na kasabot si BBM kasi siya nga pala nagpa-imbestiga nitong flood control scandal na to. Kaya lang, na-realize nitong si Ngak first na walang hindi kasabwat si BBM o walang kinalaman si BBM diyan sa mga korupsyon na yan, nung nilayasan na siya ng mga subscriber niya. Doon lang niya na-realize. Diba? Doon niya lang na-realize eh. Dapat na-realize mo na doon pa lang sa una pa lang. Nay Season, dapat mag-public apology ka. Tingin ko po, Nay, parang malabo. Mayabang pa rin eh. Parang may ano pa rin eh, may angas pa rin. Matindi. Parang ano pa rin, nagmamalaki pa rin eh. Ang point ko dito ganito, no? Given na malakas yung presidente sa sistema ng ating pamahalaan, president's budget nga yan eh. Hindi ba mapapatanong lang kayo kahit papano? Bakit siya napalusutan? First time ba niyang madinig, malaman na ganun pala yung ginagawa dun sa budget niya mismo ng mismo mga kaalyado niya sa Kongreso? Hindi ba legitimate at tanong yun? Kahit sino pa nakaupo dyan eh. Kung si Leni Robredo pa yan, si Manny Pacquiao yan, si Isko Moreno, itatanong natin yan eh. Alam mo, Christian, ang nangyari nga, si BBM, napaikot nung mga magnanakaw. Yung mga dating tauhan ni Digong, yung mga dating nakaupo na dyan sa Kongreso, na sanay magnakaw nung panahon ni Digong, pinagkatiwalaan ni PBBM. O matatawag mo na bang katangahan yung ganong bagay? Katangahan na ba kagad yun? Na ito nga si BBM, nilinlang din itong mga taong to, katulad ni Saldi ko. Diba, Ate Michelle? Nalinlang eh. Magaling ang mga magnanakaw. Walang pinagkaiba yan sa akyat bahay, ang mga magnanakaw sa Kongreso na yan, nakaalyado ni Digong. Ano ba yung mga akyat bahay, gang? Talagang pinapasok nila yung bahay, talagang inaano nila, sinasarvey nila yan, tinitignan nila oras ng uwi ng mga tao, oras na walang tao sa bahay, anong oras natutulog. Kahit yung mga bintana niyan, tinitignan yan. Pag dumaan yan, tinitignan nila. O anong oras bukas pa yung TV, nanonood pa ng TV itong mga tao na kikinig pa ng radyo. Talagang ini-stock nila yan. Ganyan ang mga magnanakaw. Tapos, kapag nakagawa na sila ng plano, sa kanila i-execute yung pagnanakaw. Mananalisi yan. Diba? Yung mga magnanakaw na yan sa Kongreso, walang pinagkaiba sa mga akyat bahay gang, salisi gang, gapos gang.
Diba? Kapag nga nahuli mo sila na ninanakawan ka, itatali ka pa, igagapos ka, lalagyan pa ng piring yung mata mo. Yung bunganga mo, bubusalan ng basahan o lalagyan ng tape para hindi ka makasigaw. Gagawin ang lahat para magnakaw. Kaya nga si PBBM, nung nakatunog siya na may mga nawawalang pondo at merong mga flood control project na nawawala, hindi maipakita, doon na siya nagsalita. Doon na siya nagpa-imbestiga. Kaya unfair yun kay BBM. Nasabihan mo siyang tanga o kaya kasabwat. Nakaka-offend talaga yun sa mga pro-BBM. Ate Connie Ratledge, hello po. Mirna Peralta, kaulang ba nakakaalam niyan, Esguera, feeling intelligent? Ate Bing Santos, hello po. Tuyo na, laway, kakapaliwanag. O, yun nga, Ate Mary Jane. Oho, I did even bother to watch his explanation. Nakita ko lang kay Chris Ulo, still arrogant. Diba? Dahil sa sistema na yon, napakalakas ng isang presidente para mapalusutan. Hindi po ba? Sino yung hindi mo pala alam no. Ang magnanakaw yan. Ang sinungaling yan. Lahat gagawin yan para makapagnakaw. cabinet secretary na humahawak ng budget? Yung issue ng budget. Di ba yung budget secretary? Pwede bang hindi niya alam yan? Bakit hindi natin sinasama sa conversation yon? Ano talaga siya, no? Mala DDS talaga, no? Ang kanyang mga tanungan. Pwede bang walang alam yan? Parang sila Badoy. Parang sila, yung mga banatae. Parang ganun sila, no? Parang ganun si Christian Esguera. Hindi niya nakikita. Tanong ka ng tanong, bobo ka ba? 2025 pa nga, sinabi na nga ni BBM, mahiya naman kayo. O yun na yung sagot sa tanong mo. Wala siyang alam, kaya nga pinaimbestigahan niya eh. Ano sabi ni BBM? Kung yan ay racket ko, bakit ko sisirain yung racket ko? Bakit nga naman niya sisirain yung kanyang pinagkakakitaan o pinagnanakawan? Ngayon, the fact that I'm discussing this, wag naman matuwa yung mga DDS. Baka sabihin nyo naman, sige, kita nyo na, kasalanan talaga administrasyon. Teka muna, relax lang, no? Pati yung mga poon nyo, merong issue sa kanila pagdating sa flood control. Kaya, hinay-hinay lang. So, sa akin, no? Why don't we stick to the issues? Hindi ba? Kasi kung may isa lang comment na nabasa yan, medyo obvious kasing coordinated attacks no? And I hope hindi naman natin hindi ginagaga. Anyway, I'll stop there muna. No? I'll stop there. Okay. Ang sa akin lang, that's a legit question that we should be asking. Bawal ba itanong yun? Hindi po ba? Bawal po ba itanong yun? Okay. Hindi yun bawal itanong. Karapatan mo yun itanong sa sarili mo. Itanong mo sa mga manonood mo. Pero ang problema nga, matagal nang nasagot yan eh. Diba? Kaya nga pinaimbestigahan ni PBBM ang flood control. Kasi nga, meron siyang nakitang mga kamalian. Meron siyang nakitang mga pagnanakaw o ninanakawan ng gobyerno. Nakita niya na eh. Yun na yung sagot. Ang problema nga, ayaw mo kasing intindihin yung ginawa ni BBM. Ang gusto mo, palabasin si BBM ay kasabwat sa pagnanakaw. Ang gusto mo nga palabasin si BBM ay merong katangahan dahil nalusutan ng mga insertion. Yung tanong mo, matagal nang nasagot eh. Buti sana kung si BBM, hindi nagsalita nung 2025 SONA nang mahiya naman kayo. Walang isumbong mo sa pangulo.com.
walang aksyon sa mga korupsyon. At kapag bumaha pa rin, diyan sa Metro Manila, 3 araw bago mawala ang tubig. Yun sana. Diba? Baka kahit ako magtanong din ako, ano kaya nangyari sa flood control ni BBM? Ba't ganun? Hindi pa rin humuhupa ang baha, wala pa rin nangyayari. Yung Araneta Avenue, 1 linggo bago mawala tubig. Yun talaga, magtatanong na rin ako, magtataka na rin ako. Pero yung 2025 pa, sinimulan na ang mga investigasyon at parang inip na inip ka. Pero nandyan na yung sagot na pinaimbestigahan ni BBM. Walang mali kay BBM. Sa'yo may mali. Hindi ka makontento. Wala kang pasensya. Hindi ka makapaghintay. Ano ba akala mo sa gobyerno? Isang click lang ng gano'n ni Thanos, mawawala na mga kurakot. Hindi gano'n, Christian. Panahon ni Pinoy, panahon ni Digong dumaan, nandyan ang mga kurakot. Napakahirap labanan ng mga kurakot. Bakit? Sindikato sila sa loob ng gobyerno. Napakahirap mong linisin yan. Pero merong isang presidente na naglakas ng loob na gawin yan at si PBBM yun. Kaya kung meron tayong kahit papano na nakikita dito, siguro kahit papano good thing na rin nakakapagpahinga itong mga DDS trolls sa pagbanat. Ayan. Pahinga muna kayo bukas. Ma-fire up na naman kayo pag pinag-usapan natin itong impeachment. Yun sa akin lang, no? Parang wag natin tratuhin yung mga politiko bilang mga poon. Of course, there are hindi naman tinatratong poon ng mga politiko Ikaw lang yata tumatratong poon sa mga dilawan o sa kay Pinoy. Wala naman tumatratong poon kay PBBM. Walang tumatratong poon sa mga kaalyado ni BBM. Nakikita lang yung tamang ginagawa na hindi mo nakikita. Bulag-bulagan ka dun sa katotohanan Bulag-bulagan ka doon sa mga dapat sana nakikita din ng mga manonood mo. Ang ginagawa mo, nilalagyan mo ng smoke screen. Nilalagyan mo ng harang. Na sa halip ng mga Pilipino, sumuporta sa gobyerno, makita ang mga nagagawang maganda ni BBM, tinataniman mo pa ng mali siya. Tinataniman mo ng mga malisyosong pahayag. Tanga o kasabwat. Walang nagpopoon dyan sa mga yan. Tao lang yan ba't mo naman ituturing na poon? Ang talagang gusto mo lang, ikaw ang tama, ikaw ang pakinggan. Hindi totoong neutral ka, bias ka, huwag ka hipokrito. lot of good that we also see when it comes to, let's say, this administration. Binabanggit ko naman yan, hindi po ba? Oo. And definitely, this is a much better administration kumpara ng 2016 to 2022. Oo. Diba? Kung ako tatanungin niya, I would pick a hindi naman pa, sorry, amonti ko sabihin kasi, I would pick a Marcos anytime. Hindi naman, masasama si Aimee ron Diba? Pero kung talagang ito yung choice, diba? Syempre, obvious naman, diba? Doon ka na kay BBM, kung ang kasasadlakan mo, itong si Sara Duterte, which definitely, diba, would be bad for our country. Kaya pag inisip natin, tawag dito, yung mga nagtatanong, do you think magiging better or worse si Sara Duterte sa kanyang tatay? Ang sa sagot ko po dyan, tingin ko worse Worse. Kaya yung prospect. Kita mo, bumabawi pa. Sumisip-sip pa ngayon. Parang sumisip-sip pa ngayon parang naiisip pa niya na mas okay daw si BBM kaysa kay Sara. O yun naman pala Diba? Maghintay ka kasi. Hindi yung pauunahin mo ang uunahin mo ang emosyon mo. Diba? When emotions are high, intelligence is low.
O, yun ang nangyari kay Christian Esguerra. Inuna emosyon. Inuna ang galit, frustration. 'Di ba? Biglang biglang kabig biglang mas pipiliin daw niya ang Marcos kaysa sa Duterte. Na yun pa lang nakakatakot at nakakadismaya. Okay? Pero yun nga, di ba yung sinabi ko sa inyo? At saka yan di ba? Si BBM yung nanalo noong 2022, di ba, yung Uniteam. Resounding yung victory nila. Ako kasi, pag wala namang talagang compelling evidence na talaga nandaya, di ba? How can you dispute yung 31 tsaka 32 million? Hindi ko naman sila binoto, pero sa akin, kung sino yung pinili ng mas nakararami, o even by the plurality, yun ang resulta ng isang eleksyon, which was deemed credible, yun talagang tatanggapin mong resulta, hindi po ba? Ako hindi ako fan ng mga extra constitutional measures Di ba? Yung magkukudita ka, magdi-destabilize ka, etc. etc. Kahit sino pa yan. Pero yun nga, given that fact, yun kasi yung mga tinitindigan ko, hindi naman pwedeng hindi mo punahin kung ano yung nakikita mong siguro hindi nagagawa na maayos sa gobyerno. Oo nga, wala kang problema doon. Punahin mo kung wala talagang ginagawang trabahong ganun si BBM na kukuya-kuya-kuy lang. Punahin mo kung makita mo si BBM sa loob ng 1 linggo kapag binidyo ng PCO o binidyo pa ng Radyo Pilipinas o ng Bagong Pilipinas, pinakita ng mainstream media, nasa Starbucks nagkakape, tas kumukuya-kuya ko yun. Baka talagang kahit ako sasabihin ko, "Hoy BBM, inuuna mo pang magkape-kape dyan, pakuya-kuya-kuy ka? Ano na nangyari sa flood control?" Pero kung makikita mo naman si BBM, tumingin ka sa RTBM, sa PTV4, mainstream media, maya't maya may pinupuntahang lugar, pinapasinayaan yung mga pabahay, yung mga dam, yung mga kalsada. Kapag may mga lindol, sakunal, bagyo, kung pinupuntahan kagad ni BBM, yun. Diba? Buksan mo naman yung mata mo. Kung walang ginagawa si BBM, tapos once a week lang natin makita nasa Starbucks pa, namamasyal sa MOA, o kaya nagbabakasyon sa Japan, makita mo nakikipagbatuhan ng tawag dito ng snow kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Kahit ako, tatanungin ko si BBM. Ano na nangyari, BBM? Ba't di ka nagtatrabaho? Kaya lang, punta ka ng RTBM. Maya't maya, makita mo, may pinapasinayaang pabahay. May nakita akong pabahay ni BBM, ang galing. Kala ko sa Davao City lang ginawa yung pabahay niya. Yung palang medium rise sa pabahay niya, Luzon, Visayas, Mindanao, meron na. Kaya itong si Christian Esguerra, parang ngayon na nilayasan siya ng mga subscriber niya, feeling victim, feeling magaling pa din, mapagmataas pa din, ayaw ibaba yung ego, na sabihin niya nagkamali siya. Kaya yung kanina, sabi ni Nanay Remy Sison, hingi ng public apology to, malabo po. Mataas ang ihi niyan. Dahil civic duty mo yun bilang isang mamamayan. Diba? Nakikita natin, binabalik dito yung mga fallacy. Bilang mamamayan. Diba? Bilang mamamayan. Pero hindi bilang vlogger. Hindi bilang journalist. Kasi kapag ikaw na yung nagtanong, influencer ka, may influensyahan mo yung ibang tao Diba? Kasi influencer ka. Malaki impact nun. Sasabihin ng mga tao, kita nyo si Christian Esguerra, Yung mga may ayaw kay BBM, sasabihin niyan, kita nyo si Christian Esguerra. Dati, pinagtatanggol niyan si BBM sa AI na video, saka dun sa
sa pinuri niya si BBM nung nagsalita siya tungkol sa korupsyon sa gobyerno. O kita nyo ngayon, sinasabihan ng tanga o kasabwat si BBM. Malaki ang impluwensya mo eh. Kung kamila, kung mga simpleng tao lang, kahit ako hindi ko pwedeng sabihin yun eh. Bakit? O baka mamaya maimpluwensyahan ko yung mga tao na, kita mo, sabi ng vlogger na yun. Tanga daw at kasabwat daw si BBM. Malilito tuloy ang tao sa'yo talaga. Akala tuloy ng mga BBM supporter, ikaw ay makasara na. O kaya nakatanggap ka ng maleta. Di pala maleta, malita. Diba? Kaya, naku, mag-ingat ka kasi sa salita mo para hindi ka makatanggap ng kritisismo. Rasis, etc. etc. Anyway, hindi ko siya masyadong pinapatulang kasi alam niya yung doon nila gustong dalhin yung usapan eh para makalimutan yung bigger issues eh, di ba? And you would only serve their purpose. Ilang sa akin sa mga nanonood ngayon, no, parang siguro by this time nakikita niya naman yung difference, no. Parang hirap na hirap siya, no. Dun sa mga nakikita niyo mga vloggers na ganyan. Nakikita niyo yung difference na kung sino. Oo, nakikita talaga yung difference. Sa makabayan at sa hindi. Ba yung nakikita yung difference sa makasarili. Makasarili ka eh. Ang gusto mo, ikaw lang ang pakinggan, ikaw lang ang tama eh. Pupurso talaga ng maayos na mga prinsipyo. Yan, dito sa ating pamahalaan. Kayo na po yung humusga. Ayun na, hinusgahan ka. Di ba nilayasan ka ng mga Nilayasan ka ng mga followers mo, ilan na ba nabawas? Tingnan natin. 707k pa din. Di ba? Totoo, yun ang nangyari. Hinusgahan ka. Nilayasan ka ng 8,000 subscriber mo kasi nakita nila na ikaw ay mapagmataas, mapagmalaki, arugante, mayabang, piling magaling. Hinusgahan ka na. Tapos na ang panghusga sa'yo. Nakita na ni Yusek Claire Castro kung anong klase kang tao. Nakita na ni Atty. Rene Bueno. Ang kakulangan mo, hindi ka man lang naging barangay tanod, dinusgahan mo si BBM. Yung mga BBM supporter na nilayasan ka, nakita na nila ang tunay mong pagkatao. Alam na nila kung ano ang isang Christian Esguerra. Kaya tama yung panawagan mo, kayo na humusga o kaya na, tapos na yung panghusga sa'yo. Nawalan ka na ng 8,000 subscriber. Active subscriber yan. Huwag niyo pong kakalimutan, active subscriber, silent majority. Yan ang mga umalis kay Christian Esguerra.